Kinabukasan, pumunta si Marian sa kanilang opisina, bitbit ang isang backpack. May dala rin siyang isang maliit na handbag kung saan nakalagay ang mga kakailanganin niya sa interview. Pinasya niyang personal na magpaalam kay Clarice. Kahit naman may personal silang iringan nito ay hindi niya nakakalimutan na ito pa rin ang boss niya. Kitang-kita niyang pagkagulat sa mukha nito nang bumungad siya sa pinto. "What are you doing here?" Nagtatakang tanong nito. "Magpapaalam ako sa iyo. Mawawala ako ng ilang araw para..." Kumumpas ang isang kamay nito para pigilan siya sa pagsasalita. "Alam ko na, kahapon ka pa pinagpaalam ng manager ni Nathaniel. An exclusive interview is in the bag. I should know. Isang katulad mo lang palang hinahanap niya." Hindi nakaligtas sa kanya ang mali siyang kalakip ng boses nito. Pinili ni Marian na palampasin ang pasaring nito. "Hindi ko alam kung kailan ako makakabalik." "Of course," nakangiting sagot nito. "Enjoy it while it lasts. Siguraduhin mo lang na pagbalik mo dito'y dala mo ng interview." Tumangula si Marian bilang sagot at nagpaalam na rito. Nagpupuyos ang dibdib niya nang lumabas ng opisina nito. Napakakonsitad talaga ng Nathaniel na yon. Siguradong sigurado sa sarili. Hindi pa man niya na ipapaalam ang sagot niya ay nasabi na nito sa boss niya. Makikita ng lalaking yun. Bulong ni Marian sa sarili. Pinili ni Marian ang pinakahuling upuan sa bus patungong Batangas. Ayaw niyang maistorbo sa kanyang pag-iisip. Bakit ba ang tagal umalis ng bus na to? Naitanong niya sa isip. Kanina pa siya nagdadalawang isip kung tutuloy sa pakipagkita kay Nathaniel. At hanggat hindi umaalis ang bus sa terminal ay natutukso siyang bumaba at umuwi na lang. Nang sa wakas ay magsimula ng umusad ang bus ay umayos na rin siya sa pagkakaupo. Mahaba-haba ring biyahe ang sasagupain niya. Pagkalipas ng 3 taon ay hindi ni Marian inakalang muli niyang babalikan ang Isla Blanca. The island who witnessed the bittersweet memories of her life. Pinuno ni Marian ang sariwang hangin ng dibdib. Ninamdam niya ang malamig na dapyo nun sa kanyang balat. Nakaramdam siya ng kakaiba habang binabagtas ang daan patungo kina Mang Roger at Aling Siling. The beauty of the island remained untainted. Hindi niya kayang pasubalian yun sa kabila ng pangit na kinahinatnan ng relasyon nila ni Brandon. Brandon, she smiled bitterly. Wala na si Brandon at hindi na muling babalik kailanman. She lost him the day she lost her virginity. She was here to face Nathaniel Dantes. "Marian!" Binitawan ni Mang Roger ang hawak nitong ballpen nang matanaw siyang papasok sa restaurant. Tinawag nitong asawa. Agad siyang niyakap ni Aling Siling. "Naku, ang ganda-ganda mo lalo ngayon. Kamusta ho kayo dito?" Nasisihang tanong ni Marian. The warmth of their acceptance gave her an assurance. "Mabuti naman, iha." Halos panabay na sagot ng mga ito. "Bakit naman napaaga yata ang dating mo?" Maya-maya tanong ni Aling Siling. "Alam niyo hong darating ako?" Hindi pa rin niya naiwasan ng magulat. Si Mang Roger ang sumagot. "Abay, kahapon pa dumating dito si Brandon at pinareserba na yung dati mong tinutuluyan. That conceited brute. Talagang nakakasiguro sa sariling darating siya." Kagaya noon ay sinara ng mag-asawang restaurant at inihatid siya sa paupahang bahay ng mga ito. Pagpasok pa lang ni Marian sa bahay ay agad siyang nakadama ng pagiging at home. Walang nabago sa loob ng bahay. Parang hindi siya nawala ng 3 taon. Sinamahan siya ni Aling Siling hanggang sa kwarto sa itaas. Hindi niya napigilan ang pagsungaw ng luha sa kanyang mga mata nang makita ang kamang nasa gitna ng kwarto. The same bed where they made love. Hindi yun nakaligtas sa matalas na pakiramdam ni Aling Siling. Hinawakan siya nito sa balikat. "Hindi namin alam kung anong nangyari sa pagitan ninyo ni Brandon. 3 taon na nakakaraan. Maaring yun din ang dahilan kung bakit hindi na kayo bumalik sa isla mula noon. Ngunit gusto naming malaman nyo na natutuwa kami mag-asawa na natuntun nyo ng daan pabalik dito. Naway maging maayos ang lahat sa pagitan nyo." Hinawakan ni Marian ang kamay nitong nakapatong sa balikat niya. Pilit siyang ngumiti. "Salamat po. Sana ngayon magkatotoong sinabi nito." Napagalis nila sa isla'y maging maayos ng lahat sa pagitan nila. Maagang nagising si Marian kahit na hindi siya gaano nakatulog nang nagdaang gabi. Pinasya niyang magtungo sa talon. Naroon na rin lang siya sa isla, she might as well enjoy the scenery.
Bago pa kumalat ang sikat ng araw ay narating na niya ang talon. She held her breath when the majestic falls was reached. Naupo siya sa malapad na batong inupuan nila noon ni Nathaniel. Sinaway niya sarili. Naroon siya para alisin kahit sandali ang tensyong nararamdaman mula nang dumating siya. Waring nagaanya niya ang tila kristal sa linaw na tubig doon and she decided to take a dip. She was wearing only her undies. Pero maano ba? Sa ganong oras ay natitiyak niyang walang magagawing taga-isla doon. Walang sawa siyang lumangoy at nang mapagod ay nag-floating. This is life. Kung naroon lang sana siya para maglibang. Napahinto si Nathaniel sa paglalakad nang makita ang nakalutang na si Marian. Mula sa kinaroroonan ay alam niyang underwear lang ang suot nitong pampaligo. Damn, hindi ni Nathaniel alam kung anong kinakagalit niya. Kung kay Marian siya nagagalit o sa sarili dahil hindi niya makontrol ang sudden flow of desire pagkakita rito. Anong ginagawa mo dito? Hindi ni Nathaniel tinago ang galit sa kanyang tinig. Nagulat si Marian kaya lumubog siya sa tubig. Naisip niyang hindi pala naitago ng tubig ang kanyang katawan dahil ramdam niyang titig ni Nathaniel sa kanyang katawan. Hindi ba't ikaw ang may gustong bumalik ako sa isla? Nagtapang-tapang sagot ni Marian. Kinumpas ni Nathaniel ang kamay. Anong ginagawa mo rito? Nasuot-suot lang ang underwear mo. Well, I'm just floating until you came. Ano bang kinakagalit mo? Saglit na natigilan si Nathaniel. Kung may masamang taong dumating dito at gawan ka ng masama, kung ang tinutukoy may mga taga-isla, nasisiguro ko sa iyong hindi nila gagawin yun. Mga mabubuting tao nakatira dito, hindi mapagsamantala. Hindi ni Marian maiwasang lakipan ng panunumbat ang huling sinabi. Sa ayos mong yan kahit siguro pinakamabait na tao'y makakapag-isip ng masama. Pues walang nangyari sa aking masama, so there is no need to fuss. Ganting sigaw ni Marian. Hindi siya makapiniwalang sa isang iglap ay masisira ang araw niya ng ganun na lang. Matalim ang tingi ipinukol ni Nathaniel sa kanya. Nakipagtagisan naman siya ng titig dito at wala siyang balak na sumuko. If you'll excuse me, gusto ko na magbihis. Hindi rin siya nakatagal sa mga titig nito. Siya nang unang nagbawi ng tingin, his gaze seemed to penetrate her entire body. There was pain and anger in his eyes. Hindi niya pinagtatakahan yon pero ang hindi niya mawari ay ang isa pang damdaming nababasa niya sa mga mata nito. Was it longing? Pilit niyang inalis yon sa isip. Why the shyness? Tumawa ito ng mahina. I've seen that 3 years ago. Ano pang itatago mo? Agad na nag-init ang mga pisngi niya. At least I am entitled to my privacy. Privacy? Ulit ni Nathaniel. I don't think you have the right to talk about privacy. Journalists like you don't even know that word exists. Balik na naman sila sa dating issue at parang napapagod na siya sa pakipag-argumento. Please, napapailing na pakiusap ni Marian. Giniginaw na ako. Bahagyang lumambot ang mukha ni Nathaniel. Walang salitang tumalikod dito. Sinamantala ni Marian yun at mabilis na umahon. Agad niyang isinuot ang damit na inilapag niya kanina sa batuhan. Are you decent now? Naiinip na tanong ni Nathaniel. Yes, maikling sagot niya. Humarap ito sa kanya. Gusto ni Marian na matunaw sa ginawa nitong pagsuyod sa kabuuan niya. Do you call that decent? Binigyan nito ng diin ang huling salita. Sinundan ni Marian ang tingin ng ninuso ni Nathaniel. Napasinghap siya na makitang halos bumakat na rin ang mayayamang dibdib niya sa suot niyang puting t-shirt. Dahil basa ang panloob niya, kaya kitang-kitang suot niyang lacy bra. Agad niyang pinagsiklop ang magkabilang braso sa tapat ng dibdib. Lalo siyang napahiya nang marinig ang mahinang pagtawa ni Nathaniel. Humakbang siya paalis at tangkang lalampasan ito ngunit maagap siyang napigilan ito sa braso. If you think you can still use your body to seduce me, sabi ni Nathaniel sa matigas na tinig. Think again. Isang marahas na halik ang ginawad nito sa kanya. She summoned all her strength para hindi tumugon. At hindi naging madali yun para sa kanya lalo na at natagpuan pa rin niya sa kanyang puso ang pagmamahal para dito. It was like ages before he stopped kissing her. Kung tapos ka na, pwede na siguro akong umalis. Nanginginig ang boses ni Marian. Hindi na niya hinintay na sumagot ito dahil patakbo siyang lumayo dito. Damn! Minura ni Nathaniel ang sarili sa ginawa. Mabilis siyang lumusong sa tubig para masubhan ang init na dinulot ng paghalik niya kay Marian. She still have an effect on him at hindi niya dapat payagan yon. Narito siya at si Marian upang tapusin na ang multong matagal nang humahabol sa kanya. Ipinagpapasalamat ni Marian na may signal ang cellphone niya. Agad niyang idenial ang numero ng telepono sa bahay nila.
Sa nangyari sa kanila ni Nathaniel ay bumalik ang nararamdaman niyang tensyon at gusto niyang kalimutan yon kahit sandali. Kaya ipinasya niyang tawagan ng kanyang anak. Tila ang boses lang nitong makakapagbigay ng katiwasayan sa kanya. "Hello Rosa, si ate mo to. Kamusta naman kayo ni Nathan dyan?" Tanong ni Marian nang may sumagot na sa kabilang linya. Sandali niyang pinakinggan ang sinabi nito. "Siguraduhin mo na nasa tamang oras ang pagkain niya ha. At saka yung mga vitamins. Huwag mong kalilimutang painumin siya," bilin pa niya. Napangiti siya. Mula sa background ay naririnig ni Marian ang anak. Pilit nitong inaagaw mula kay Rosa ang telepono. "Kausapin ko si Nathan," sabi niya kay Rosa. Sandali siyang naghintay bago narinig ang boses ng anak. "Hello baby, how are you?" "Fine mama." Masiglang sagot nito. "Kailan ka uuwi?" "Soon baby." Nakaramdam siya ng inis kay Nathaniel dahil kagagawa nito kung bakit hindi niya masabi sa kanyang anak ang eksaktong araw. Depende kasi kung nasa mood na ito magpa-interview. "Magpapakabait ka ha? Huwag mong gagalitin si Yaya Rosa. I love you baby." Ilang tagubilin pang sinabi niya kay Rosa bago in-off ang cellphone. "Kung narito ka para insultuhin ako, forget it. Hindi na kailangan lingunin ni Marian kung sinong lumapit dahil alam niyang sinata niya lamang ang mga ngahas na lumapit sa kanya." Tumawa to, tinabihan siya sa duyan. "I promise you an interview." Sandali niya itong nilingon. Bumuntong hininga siya. "Ibibigay mo na bang interview na yon?" Umiling ito. "So there's no need for us to talk." Tumayo siya't balak ng iwanan ito. "Not so fast lady." Naagapan ni Nathaniel ang braso niya. "Bakit hindi ka muna maupot sabay nating tingnan ang buong isla? Isn't it beautiful?" Napilitan siyang muling umupo. "Hindi ako nagpunta rito para mag-sightseeing. I'm here for the interview." Matalim niyang sagot. "At least you're honest now." Pagkikibit balikat nito. "Kaya mo nang sabihin ng diretsyon talagang pakay mo, without beating around the bushes and without pretending to be an innocent vacationist." Pinalampas ni Marian yon. She was guilty about it anyway. Totoong hindi kaagad niya sinabi ritong unang pakay niya. "Bakit kailangan pang dito sa isla gawin ang interview?" Napalatak to. "You're not really wasting your time ha? You're always taking one step forward. Will you cut the insult?" Hindi na nakatiis na sagot ni Marian. "Hindi na ba ako pwede magtanong dahil gusto ko lang malaman ang sagot at hindi para isulat bilang artikulo? After what happened 3 years ago, mahirap na paniwalaan ang intensyon mo." Sagot ni Nathaniel na kababakasan ng galit. "Okay, so be it." Napapagod na sagot ni Marian. "Kung gusto mong paniwalaan na para lang makakuha ako ng isang magandang istorya, kaya ako tinatanong, edi sige. Let me remind you to keep your side of the bargain. Nasasagutin mo mga tatanong ko." Nagbuntong hininga ito. "Maybe I was being a fool. Inakala kong everything will turn out right kapag nagkita tayo ulit dito. But I guess I was wrong. The Enchanted Island did nothing to change you from a hungry journalist to..." She immediately cut him off. "Yeah, you're right. I'm still the story-driven journalist you met 3 years ago. The same fool who fell in love with you." Mapait ni Maria na dugtong. "But you can't keep me here forever. You have to submit yourself for the interview. Yun lang naman ang rason kung bakit pareho tayo nandito ngayon. Ganun ba kahirap para sa iyong makasama ko dito sa isla?" Hindi ni Marian inaasahan ang tanong na yun ni Nathaniel. Gusto niyang sabihin kaya niyang manatili sa lugar na yun kahit na habang buhay kung kasama ito. But her pride kept her from doing so. "I can't stay here for long. Hihintayin ako ni Nathan." Huli na para bawiin ang sinabi ni Marian. Sa sulok ng mga mata niya nakita niyang marahas na panglingon nito. "So, you have a new lover." She did hear a tinge of jealousy there. Na must be her imagination. Hindi siya kumibo. Hinayaan niyang yun ang malagay sa isip nito. After all, hindi niya kayang aminin na anak nila ang tinutukoy niya. Is he a good lover? Diretso nitong tanong. Alam niya may mali siyang kalakip ang tanong na yun. But she answered safely. "He loved me very much. Yan lang ang nasisiguro ko. Love me unconditionally and accepts me despite my imperfections." Dumilim ang mukha ni Nathaniel. "Well, sorry na lang sa lover mo. Dito sa isla, I am in control of your time. And too bad, you're also in control of my heart." Pag-amin ni Marian sa sarili. Tumayo na siya. "If and when you decide to have that interview, alam mo kung saan ako makikita." Emotion started to get in at ayaw niya makita yun nito. Pinagmasdan ni Nathaniel ang papalayong dalaga. Kumudlit sa puso niyang kaalamang may nobyo na si Marian. Well, it's been 3 years.
Mas nakakapagtaka kung mawala ng maliligaw si Marian, kutya niya sa sarili. Pinasa niya makipagkita rito para matapos ng paulit-ulit niyang pag-iisip dito. Inakala niya kapag muli niya itong nakita ay magagawa na niyang lumimot, but he was wrong. Lalo lang tumindi ang paghahangad ni Nathaniel na makapiling ito, and damn her profession for coming between them. Muling binasa ni Marian na nakasulat sa kapirasong papel na inabot sa kanya ni Mang Roger kanina. Tinukso pa nga siya ni Aling Siling na love note daw yon galing kay Brandon. Meet me at the falls tomorrow at 7 a.m. Yun lang naman ang nakasulat doon pero parang hindi siya nagsasawang basahin ng paulit-ulit. You're a fool, Marian. Pinagalitan niya sarili. Sa panahong iyon hindi na niya dapat inaalagaan ng anumang damdamin para sa binata. Nakagat ni Marian ang ibabang labi na matanaw si Nathaniel. Nakasandal ito sa isang punong patalikod sa kanya. She's 10 minutes late sa itinakdang oras nito. Sorry, I'm late. Her voice was apologetic. Nakahanda na siya para sa isang insultong remark mula dito but when he turned around, she received a smile instead. Taliwas yun sa inaasahan niya. So the smile caught her unguarded. You're forgiven. Nakangiting sagot ni Nathaniel. Hinawakan siya nito sa kamay at giniya papunta malapit sa tubig. Pa-Indian seat itong umpo sa may damuhan. Ginaya niya ang pwesto nito. Nilabas niyang dalang tape recorder mula sa dala niyang backpack. Hindi na ba notebook ang gamit mo ngayon? Maang na napatingin si Marian dito. There was nothing unusual in his voice when he said it. Baka siya lang naman ang nag-iisip na nagpaparinig ito tungkol sa nangyari noon. This will give me more accurate and precise data, sagot niya. Bahagya itong tumango. Pwede na ba tayo magsimula? Tanong ni Marian. Sure, sagot ni Nathaniel sa tubig na nakatingin. Kagabi pa ni Marian pinag-aralan ang mga itatanong niya rito. Gusto niyang maging spontaneous ang interview. Can you describe your childhood? Masaya, sagot ni Nathaniel. Grandparents ko nagpalaki sa akin and they showered me with love and affection. Sandali pa si Marian na nag-alinlangan sa susunod na tanong. Alam niya sensitive ang issue para dito, but she has to ask. How about your parents? Nagyuko siya ng ulo. She doesn't want to see the pain in his eyes. Hindi ba naikwento ko na sa yung tungkol doon? Balik tanong nito. Tumango siya. Kinuwento mga sa akin niya bilang isang kaibigan and I won't use that as my material. We had our private conversation and I intend to remain in that way. Mataman siyang pinagmasdan nito. She couldn't read his expression. They separated when I was 7 years old. Kumuha ito ng maliit na bato at pinukol sa tubig. Mula noon ay wala na ako naging balita sa daddy ko. My mother went to London with her new husband and left me with her parents in Miami. Kinakamusta niya ako once in a blue moon. Walang emosyong sabi ni Nathaniel. Ilan pang katanungan bago siya tumungo sa pagbabalik nito sa Pilipinas. Bakit ka bumalik ng Pilipinas? Humugot muna ito ng isang buntong hininga bago sumagot. Lolo Ramon and Lola Guada died in an accident. I started to ruin my life. Parang nawalan ng direksyon ng buhay ko. Pinauwi ako ng mommy ko sa London but I came here instead. Dala ko pag-uwi ang mga abo ng lolo't lola ko dahil alam kong gugustuhin nila yon. Paano ka napabilang sa show business? I started modeling then offers kept coming and one day I decided to give it a try. The rest is history. Pagkakwento nito, patok sa takil ang unang pelikula ni Nathaniel at lahat ng sumunod pa. Do you love being in the limelight? Sino ba naman ang hindi sa loob-loob niya? Many men will trade their shoes to be in Nathaniel's place. Yes and no. Sagot nito, yes because this is my bread and butter. And no because the price I have to pay is my privacy. My privacy which I value so much. Pwede na huling pangungusap ni Nathaniel. Kagaya na sinabi mo, that is the price you have to pay. You earn money, fame, every man want to be in your shoes. Woman adored and love you. Maging si Marian na nagulat sa huling sinabi niya. She stopped, napatingin siya rito. Sa isang iglap ay nakita niyang tenderness sa mga mata ni Nathaniel. Kabilang ka ba sa mga babaeng yon? Umiwas si Marian ng tingin. Ayaw niya makita nitong kumpirmasyon sa mga mata niya. Hindi ako nasa hot seat dito. Women love and adored me. As Nathaniel Dantes, the actor, but stripped me of my fame and fortune. I wonder if it would be still the same. May bitterness sa boses nito nang sabihin yon. She wanted to hug him and tell him that he was wrong. Na mahal niya ito hindi dahil sa taglay nitong katangyagan. Just because hindi nga siya makaisip ng specific na dahilan kung bakit mahal niya to. Saglit na naghari ang katahimikan. You would not be branded as the mystery man of the local show business for nothing.
Anong ugat ng personal na pagdistansya mo sa press? Maya may tanong ni Marian. Dumilim ang mukha ni Nathaniel. Do I have to answer the question? Yes, walang gatol niyang tugon. Hindi na kailangang sabihin na personal curiosity ang nagtulak sa kanya para itanong yon. Gusto niyang malaman ang ugat ng galit nito sa propesyon nila. Gusto niyang maunawaan ang dahilan nito. Ilang sandali itong natahimik. When he sighed, alam niyang nahihirapan to. Bago pa lang ako sa showbiz noon when a journalist wrote a series of expose about my past. Dinetalyan dahilan na paghihiwalay ng parents ko. And that is... Hindi ni Maria napigilang tanong, my mother was battered wife. And to top it all, I was a battered child. Hindi ni Maria napigilan ng pagsinghap. Nag-aalalang tinignan niya si Nathaniel pero hindi niya mabasang damdamin na karehistro sa mukha nito. The story was a sensational hit. Ilang buwang pinagpistahan ng medyang isyong yun. Pinagmukha akong kawawa sa harap ng maraming tao. Isang batang salat sa pagmamahal. Panunuyan nito sa sarili. Bakit hindi ka nag-deny? Kasasabi lang nito that he had a great childhood at napakadali naman para sa isang artista na mag-deny. Umiling ito. I cannot afford to deny an issue which is true. Pain and bitterness was written all over his face. Pinigilan niya sariling yakapin to. Pero paano kapag nakalabas ang tungkol doon? Hindi si Marian makapaniwala ang naging careless ito sa pagdidivulge ng ganong kasensitibong impormasyon. The journalist who wrote that series was my former girlfriend. Narinig ni Marian ang pagtatagis ng mga ngipin nito. Hindi niya alam kung ano mas masakit. Ang malamang malalim talagang ugat ng galit ni Nathaniel sa propesyon niya o ang malamang babae ang naging dahilan noon. I shared to her that information because she was my girl. Wala sa bokabularyo ko na ilalabas na yun. But I guess she just wanted to use me from the very start. Alam niyang attracted ako sa kanya at ginamit niyang atraksyong iyon para makakuha ng impormasyon. When she had enough, she exposed it. Pinilabas pa niya na konsentidor na magulang ang lolo't lola kaya pinabayaan ako ng mami ko. Binuka ni Maria ng bibig para magsalita pero muli ring itinikom yon. Hindi niya alam ang sasabihin at baka makadagdag lang siya sa sakit na nararamdaman nito. So you see, leech comes from your profession. Gagawin niyo lahat para lang makakuha ng magandang storya. I have no doubt you can even sell your soul for a good story. Not to mention using your body. Hindi si Maria sigurado kung siya na pinapatungkulan nito. Pero ayaw niya makipag-argumento. Inoff niyang tape recorder at pinasok sa bag. I guess that it's for today. Tumayo na siya at pinagpag ang pantalon. Ipatawag mo na lang ulit ako kapag nasa mood ka magpa-interview. She wanted to linger on and stay with him. Pero nang tumango ito'y wala na siyang nagawa kung hindi ang iwan ito. Malungkot ni Maria na binaybay ang daan patungo sa inuupahang bahay. Nathaniel was bitten twice by the same snake who came from their profession. Oh Nathaniel, I was truly in love with you. I never used my body just to gain information. Pero hindi niya ito masisisi kung hindi ito naniniwala sa kanya. Bago sila umalis sa islay, sasabihin niya yun dito. I would leave everything to him. I guess I have all that I needed. Enough niyang tape recorder. Thank you for your cooperation, Nathaniel. Hindi ni Maria naitagong lungkot sa kanyang boses. 3 araw na silang nag-uusap ng binata at naitanong na niyang lahat ng gusto niyang malaman. Then, let's have a dinner? Masayang sabi ni Nathaniel. At dito na po nagtatapos ang ika-4 na kabanata ng ating kwento at sana'y muli niyo po akong samahan sa mga susunod pang kabanata. Maraming salamat po at ingat po tayong lahat.